Kumusta mga kasaliksik? Hindi maiiwasan na may mahagip ang mga drone na magpapayanig sa ating mundo. Kaya mula sa isang medieval shrine hanggang sa groundbreaking discovery, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na nadiskubre ng drone. Kaya kung handa ka nang mapanood ito, ay simulan na natin. Number 10. Ang Medieval Shrine. Noong 2020, may mga trabahador na nagkukumpuni ng riles ng tren malapit sa Guildford, England, at nakatagpo sila ng isang lihim na kuweba. Naaliw ang mga trabahador sa kanilang natuklasan, kaya maingat nilang sinuri ang loob ng kuweba bago sila tumawag ng mga eksperto sa kasaysayan. Ang kuweba na ito, na nagmula pa noong ika-14 na siglo, ay napakahalaga sa kasaysayan. May mga silid ang kuweba na may taas mula 11 hanggang 27 talampakan. Ang mga dingding nito ay may mga makukulay na ukit at simbolo na nagpapahiwatig na ginamit ito bilang isang sagradong lugar o taguan ng mga relihiyosong tao na gustong mapag-isa at mag-isip. Ang mga mananaliksik ay naniniwala na ang kuweba ay may kaugnayan sa malapit na Chapel of St. Catherine na ngayon ay guho na. Sa loob ng kuweba, may mga bakas ng dumi at uling mula sa mga lampara at apoy na ginagamit sa mga relihiyosong seremonya. Ang mga bakas na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay at mga gawain ng mga taong pumupunta sa kuweba. Ang bubong ng kuweba ay may mga ukit, kasama na ang mga inisyal at pandekorasyong simbolo na maaaring ginawa ng mga sinaunang nanirahan doon. Mayroon ding mga kakaibang disenyo tulad ng mga sulok at mga maliit na silid na nagpapakita ng kahalagahan ng kasaysayan nito. Number 9. Misteryosong Monolith. Noong Nobyembre 2020, may helicopter crew mula sa Utah Department of Public Safety na nagsusuri ng mga bighorn sheep sa isang malayong disyerto. Habang nasa kanilang misyon, bigla silang nakakita ng isang mataas na metallic monolith na may taas na 10 hanggang 12 talampakan. Nakatanim ito sa pulang bato at tila walang ibang bagay sa paligid nito. Nang kanilang suriin ng malapitan, nakita nilang gawa ang monolith sa stainless steel or aluminum. Kahit nakakaiba ang lokasyon nito, wala itong espesyal na tampok maliban sa pagiging kakaiba ng lugar kung saan ito nakita. Agad na nakuha ng monolith ang imahinasyon ng lokal na komunidad at nagsimula ang mga tao na mag-isip tungkol sa pinagmulan nito. Ang iba ay nagsabing baka ito ay isang art installation na inspirasyon ng mga science fiction movies. Samantalang ang iba naman ay iniisip na gawa ito ng isang sekretong artist tulad ni Banksy. May ilan din na nagsabi na baka may kaugnayan ito sa mga extraterrestrial beings o mga lihim na proyekto ng gobyerno. Kalaunan, nalaman na ang monolith ay isang likhang sining na ginawa ng isang grupo ng mga artists. Bahagi ito ng serye ng mga monolith na inilalagay sa iba't ibang di inaasahang lugar sa buong mundo. Number 8. Ang Inner Earth. Sa tahimik na Serra da Estrella Natural Park sa Portugal, matatagpuan ang konos na isang kamangha-manghang gawa ng engineering. Kahit mukhang mahiwaga at parang likha ng kalikasan, ang whirlpool na ito ay bunga ng talino ng tao. Nakuhanan ng drone, ang water feature na ito ay parang malaking sinkhole at bahagi ng isang hydroelectric dam system. Tinatawag itong Covalduonos at dinadala nito ang tubig papunta sa isang hydroelectric dam na nasa isang malayong bahagi ng parke. Ang pinakatampok ng istruktura ay isang malaking butas na may lapad na 15 talampakan at circumference na 160 talampakan. Ang tubig ay maayos na bumabagsak sa isang tunnel na 4,900 talampakan ng haba papunta sa Lagoa Comprita Hydroelectric Dam na itinayo noong 1955. Sa loob ng 60 taon, unti-unting nagbago ang istrukturang ito at ngayon ay napapalibutan na ng lumot at mga halaman ang pasukan ng tunnel. Bagaman nasa malayong bahagi ng Serra da Estrella Mountain Range,
Naging tanyag na hiking spot ang Konos. Pero dapat tandaan ng mga bisita na mahirap ang daan at kailangan magsuot ng waterproof na sapatos at weather-resistant na damit, lalo na tuwing taglamig kapag nababalot ng niebe at yelo ang lugar. Number 7, ang Viking Sword. Noong 2015, habang nagha-hiking sa mabatong lugar ng Hockley sa gitnang katimugang bahagi ng Norway, nakatagpo si Gora ng isang kakaibang bagay. Sa gitna ng mga mabibigat na bato, napansin niya ang isang kakaibang bagay na nakausli. Nang suriin niya ito ng malapitan, natuklasan niyang ito ay isang lumang kalawangin na espada na nakakagulat na nasa magandang kondisyon pa. Nang sinuri ito ng mga eksperto, nalaman nilang hindi ito basta lumang espada. Ito ay nagmula pa noong pagitan ng 750 AD at 800 AD sa simula ng Viking Age, ibig sabihin ay halos 1,000 taon na ang tanda nito. Ang espada ay may 2 talim, gawa sa wrought iron at may haba na mga 30 pulgada. Dahil sa kakaibang klima ng Hockley Mountains, nanatiling maganda ang kondisyon ng espada. Ang malamig at tuyong panahon na may niebe at yelo na bumabalot sa lugar ng halos kalahati ng taon ang nagpanatili sa espada at pinigilan itong kalawangin at masira. Kahit na wala na ang hawakan ng espada, napakahalaga pa rin ng pagkakatuklas na ito dahil sa mahusay na kondisyon nito at sa koneksyon nito sa panahon ng mga Viking na nagbibigay ng mahalagang ugnayan sa buhay ng sinaunang mga Norse na mandaragat. Number 6, ang krus sa gitna ng gubat. Noong taglagas ng 2016, may lumitaw na napakalaking Celtic cross mula sa kagubatan malapit sa Keodonal. Agad itong nakakuha ng atensyon ng mga pasahero na dumadating sa Derry Airport na ngayon ay tinatawag na Emery Celtic Cross. Ang ideyang ito ay nagmula kay Forester Liam Emery na nagtanim ng disenyo halos 11 taon na ang nakakaraan. Nakalulungkot, si Liam ay pumanaw noong 2010 at hindi na niya nakita ang kanyang kahanga-hangang likha na natapos. Ang cross na ito ay may lapad na 229.3 talampakan. Gawa ito mula sa 2 uri ng puno, Japanese larch at Douglas fir, na nagpapakita ng maingat na pagpaplano at dedication ni Liam. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 uri ng puno ay lumilikha ng kamangha-manghang tanawin, lalo na tuwing taglagas kapag ang mga larch trees ay nagiging kulay ginto na nagbibigay diin sa hugis ng cross laban sa mas madidilim na fir trees. Ang inspirasyon ni Liam para sa disenyo ay mula sa kanyang pagmamahal sa kanyang Irish na pamana at kagustuhang mag-iwan ng pangmatagalang simbolo ng pananampalataya at kultura sa tanawin. Si Norma, na kaunti lamang ang alam tungkol sa trabaho ni Liam, ay naniniwala na ang cross ay magbibigay ng malaking karangalan kay Liam. Si horticultural expert Gareth Austin ay nagpuri sa likha. Tinawag itong isang obra maestra ng malaking horticultural na engineering. Number 5, Army ng Crabs. Sa mga intertidal zones ng mangroves, beaches at estuaries sa North Queensland, Australia, makikita ang isang kamangha-manghang tanawin. Dito, ang mga male light blue soldier crabs na tinatawag ding Mactyrus longocarpus ay nagpapakita ng nakakahalinang pag-uugali. Sama-sama silang gumagalaw habang kumakain ng detritus at nag-iiwan ng maliliit na bola ng buhangin. Ang sabay-sabay na paggalaw na ito na makikita tuwing low tide ay nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin sa baybayin. Ito rin ay nagsisilbing depensa nila dahil sabay-sabay silang umaatras mula sa mga banta. Ang iba naman ay nagtatago sa buhangin, naghihintay na mawala ang panganib o maghintay ng susunod na low tide. Samantala, sa Australian coastline, makikita rin ang blue swimmer crab na Portunus armatus. Ang species na ito ay nabubuhay sa mabuhangin at maputik na bahagi ng mababaw na coastal at estuarine waters, lalo na sa southern Queensland kung saan sila ay hinuhuli para ibenta.
Ang Fisheries Queensland ay nagsasagawa ng regular na mga survey para mangolekta ng datos tungkol sa mga juvenile blue swimmer crabs, kabilang ang kanilang dami, laki at kasarian. Mahalaga ang datos na ito para makagawa ng taunang abundance indices, malaman ang mga trend at mayugnay ang bilang ng mga juvenile sa mga hinaharap na commercial catches. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga para sa maingat na pagsusuri at pamamahala ng blue swimmer crab stocks upang masiguro ang sustainable na paggamit ng mahalagang marine resource na ito. Number 4. Ang babae sa puno. Natagpuan ng mga arkeologo sa Zurich ang mga labi ng isang babaeng Celt mula sa Iron Age. Mahigit 2,200 taon na ang nakalipas. Siya ay nakasuot ng woolen dress, shawl at sheepskin coat na nagpapakita ng kanyang komportableng pamumuhay. Wala ring ebidensya ng mabibigat na trabaho, kaya't maaaring siya ay namuhay sa karangyaan. Natuklasan din na siya ay mahilig sa matatamis, isang bihirang pagkain noong panahong iyon. Ang babaeng ito ay may suot na bronze bracelets, isang stunning bronze belt chain at iron accessories na nagpapakita ng kanyang mataas na katayuan sa lipunan. Lumaki siya sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga labi. Nakakagulat, hindi siya inilibing ng mag-isa. May isa pang burial site na 260 feet lamang ang layo na maaaring isang kakilala niya. Ang mga mananaliksik ay sabik pang tuklasin ang iba pang impormasyon tungkol sa sinaunang pamumuhay sa lugar na ito. Number 3. Sementeryo ng barko sa disyerto. Ang Moynak, dating masiglang fishing port at mahalagang bahagi ng Soviet Union, ay ngayon isang ghost town na puno ng mga kalansay ng barko, bunga ng isang malaking environmental disaster. Dati itong bahagi ng Aral Sea, ang ika-4 na pinakamalaking lawa sa mundo at sentro ng maritime activities at kalakalan sa rehiyon. Noong dekada 60, nagdesisyon ng Soviet Union na ilihis ang tubig mula sa mga pangunahing ilog na nagpapakain sa Aral Sea upang gawing pinakamalaking cotton growing region ang paligid nito. Ang planong ito ay nagresulta sa malubhang ecological disaster at lumiit ng husto ang Aral Sea hanggang 10% na lamang ng orihinal na laki nito. Ngayon, ang mga natitirang residente ng Moynak na humigit kumulang 14,000 ay namumuhay sa gitna ng mga bakas ng malagim na nakaraan, napapalibutan ng mga kalawangin at nakalulungkot na labi ng mga barko. Number 2. Footprint ng mga dinosaur. Noong Hulyo 10, 2022, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa isang gardening-themed na restaurant sa Leon. Isang customer na nagngangalang Ohonga na may karanasan sa mga bato at interest sa paleontology ang nakapansin ng kakaibang depressions sa courtyard ng restaurant. Dahil sa kanyang background, inisip niyang ito ay mga bakas ng dinosaur. Humingi siya ng tulong kay Professor Xing Lita mula sa China University of Geosciences sa Beijing. Kasama ni Pang Guangxiao mula sa Zhong Dinosaur Museum, ginamit nila ang drones at 3D scanners para sa pagsusuri at natuklasan ang mahigit 10 fossilized footprints ng mga Brontosauruses mula sa early Cretaceous period, mahigit 100 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga Brontosaurus, kilala sa kanilang mahabang leeg at buntot, ay ilan sa pinakamalalaking hayop na naglakad sa lupa. Ang pagtuklas na ito ay mahalaga at maaaring may iba pang bakas na nakatago pa sa Leon. Pinayuhan ang restaurant na magpatupad ng protective measures upang mapanatili ang mga bakas na ito. Ang di inaasahang pagtuklas na ito ay maaaring maging gintong pagkakataon upang makaakit ng mas maraming bisita at turista na nais makita ang sinaunang mga bakas ng paa ng dinosaur. Number 1. Material na mas matibay sa concrete. Si David Stone, isang doctoral student, ay nakatuklas ng isang groundbreaking na material
habang nag-i-eksperimento sa waste steel dust. Ang bagong substansyang ito na tinawag na ferrac ay eco-friendly, mas matibay, at mas cost-effective kaysa sa traditional concrete. Ang ferrac ay gawa sa 95% recycled materials, kasama na ang steel dust at silica mula sa crushed glass. Kapag pinagsama at pinatigas ang mga materyales na ito, nagre-react ang iron sa steel dust sa carbon dioxide upang makabuo ng iron carbonate na nagpapalakas sa ferrac at nagka-capture pa ng carbon dioxide, kaya't ito ay isang carbon-negative material. Ang concrete ay isang major contributor sa global carbon dioxide emissions na umaabot hanggang 8%. Sa paggamit ng ferrac bilang kapalit ng concrete, maaaring mabawasan ng malaki ang emissions na ito na malaking tulong sa ating planeta. Bukod dito, ang paggamit ng ferrac ay makakatulong sa pagresolba ng problema sa industrial waste disposal sa pamamagitan ng pag-convert ng potential pollutants sa mahalagang resources. Bagamat nasa development stage pa ang ferrac, may potensyal itong lumikha ng mas greener at resilient na mga syudad sa hinaharap.